Nanlalabo pa ang paningin ni Karina nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Una niyang nakita ang kanyang nobyo na nakasubsob sa kamang kinahihigaan niya. Napangiti siya at marahan niyang hinaplos ang ulo ng lalaki. Lumikot ang ulo ng lalaki nang magising ito sa paghaplos niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng kanyang ulo at pupungas-pungas na tumingin sa kanya. Kanina ka pagising? Usisa ng lalaki bago ito tumingin sa kanyang wristwatch. Kakagising ko lang. Mukhang napahimbing din yata ang tulog mo. Tugon ni Karina sa kanyang nobyo. Wala ka na bang nararamdaman na pagkahilo o kung ano paman? Tanong pa ng lalaki. Umiling lamang si Karina bago ito ngumiti. Medyo nanlalabo pa ang paningin ko, which is normal lang daw sabi ng doktor. Pero wala na akong ibang nararamdaman bukod doon. Tugon ng babae. Mabuti naman kung ganon. Antayin na lang natin ang sasabihin ni Doc kung anong oras ka pwedeng ma-discharge. Saad ng lalaki bago ito tumayo at humalik sa kanyang nobya. Napakasaya ko dahil naging successful ang operasyon. Akala ko ay hindi na kita muling makikita pa. Maluhaluhang wika ni Karina. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa'yo. Napakasaya ko rin dahil maayos na ang kalagayan mo. Tugon ng lalaki bago ito humalik sa kamay ng kanyang nobya. Maya-maya pa ay kumatok na ang doktor na nagsagawa ng operasyon kay Karina. Derek, it's been 2 weeks since the operation. Bayad na rin kayo sa lahat ng bills. At sa tingin ko ay sabik na sabik nang makauwi itong si Karina. So anytime maaari na kayong lumabas. Wika ng doktor. Thanks, Matt. Bro, you did a great job. Nagawa mong maibalik sa dating sigla ang fiancé ko. We owe you this. Kaya aasahan kita sa kasal namin, ha? Saad ni Derek sa kaibigan niyang doktor. Okay bro, I'll be there. Tugon ng doktor na medyo asiwa ang pagkakangiti bago ito napalingon kay Karina. Thanks, Matt. Nakangiting wika din ni Karina bago nagpaalam sa kanila ang doktor. Kinahapunan nga ay nakauwi na sa kanilang bahay ang magkasintahan. Diretso silang nagtungo sa kanilang silid upang pagsaluhan ng isang mainit na sandali. Matapos na makapag-shower ni Karina ay humarap siya sa salamin. Marahan niyang hinagod ng suklay ang mahaba niyang buhok habang siya ay napapakanta pa ng mahina. Ilang sandali pa ay nakadama siya ng kirot sa kanyang mga mata. Kasunod ang bigla ang pagsakit ng kanyang ulo. Nanlabo ng husto ang kanyang paningin hanggang sa halos hindi na niya maaninag pa ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Kumurap-kurap pa siya dahil dama din niya ang pangangati ng kanyang mga mata. Pero hindi naman niya ito maaaring kusutin ng kanyang mga daliri gaya ng bilin ng doktor. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang bumabalik sa normal ang linaw ng kanyang paningin. Dumiin ang pagkakatitig niya sa salamin at ganoon na lamang ang kanyang pagsigaw nang makita niya sa kanyang refleksyon ang isang duguang babae na wala ng mga mata. Dali-daling napatakbo palabas ng banyo si Derek na hindi pa man makakapagbanlaw ng maayos. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tarantang usisa ng kanyang nobyo. Nakatakip lang sa mukha ni Karina ang kanyang dalawang palad. Kitang-kita ang panginginig ng buong katawan nito habang pailing-iling na humahagulgol. Ano?
Sabihin mo kung ano yun. Kung ano ang nangyari. Giit pa ng lalaki habang marahan nitong hinahagod ang likod ng babae. May nakita akong babae sa salamin. Nakita kong duguan. Duguan ang anyo niya at wala siyang mga mata. May panghangatal na tinig ni Karina. Napabaling ang pansin ng lalaki sa salamin at mariin niya itong sinuyod ng tingin. Epekto lang siguro yan ng operasyon. Kaya kung ano-anong nakikita mo, ang mabuti pa ay lumabas tayo mamaya at mamasyal. Kailangan din siguro ng mga mata mo na makakita ng berdeng kapaligiran. Saad ni Derek habang nakatuon pa rin ang paningin nito sa salamin. Naglakad-lakad nga ang magkasintahan sa isang parke na malapit sa kanilang tirahan. Inabutan na rin sila ng takip silim sa pagliliwaliw, kaya napagkasunduan nilang sa labas na lamang din sila kakain ng hapunan. May alam ako na bagong resto and I'm sure na magugustuhan mo ang ambience doon at tiyak na maiibigan mo rin ang kanilang mga pagkain. Saad ni Derek habang ito ay nagmamaneho. Napalingon lang si Karina sa lalaki at ngumiti. Sa muling pagbaling niya ng tingin sa labas ng bintana ng kotse, ay nakita niyang muli ang babaeng walang mata na nakatayo sa may gilid ng kalsada. Sinundan niya yun ng tingin hanggang sa malampasan na nila. Pero pagliko nila sa isang kanto, ay nakita na naman niyang muli yung babae na walang mga mata at nanlilimahid sa dugo. Ipinikit na lamang ni Karina ang kanyang mga mata. Inisip na lang niyang baka epekto nga lang ito ng operasyon, kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Okay ka lang ba? Usisa ni Derek nang mapuna nito ang pagiging aligaga ng kanyang nobya. Tumango lang naman si Karina bago ito sumandal at makailang ulit na huminga ng malalim upang kumalma ang kanyang pakiramdam. Pagkarating nila sa naturang restaurant, ay napamaang lang si Karina habang nakatuon ang paningin niya sa kabuuan ng kabubukas lang daw na kainan. Napukaw lamang ang atensyon niya nang marinig niyang bumukas na ang pinto ng sasakyan sa tabi niya at inaya na siya ng kanyang nobyo na bumaba. Habang sila ay naglalakad patungo sa loob ng gusali, ay hindi pa rin maalis sa pakiramdam ni Karina na para bang narating na niya o napasok na niya ang establishmentong ito. Tila pamilyar sa kanya ang anyo ng buong gusali, maging ang buong paligid nito. Oh, bakit para yatang natulala ka na lang lagi ngayon? Sobrang nagugutom ka na ba? Kaya hindi ka na rin makapagsalita? Nakangiting usisa ni Derek bago nito buksan ang pintuan sa kanilang harapan at nagmuestra sa kanyang nobya na mauna na itong pumasok. Hanggang sa pag-upo nila sa kanilang mesa, ay namimilog pa rin ang mga mata ni Karina habang nililibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. It's such a nice place, right? Wika ni Derek bago ito naupo sa harap niya. Yeah, pero hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko ngayon. Kasi parang ano eh. Tila nalilitong sambit ni Karina. Ano? Ano ba kasi ang nararamdaman mo na yan? Tanong ng kanyang nobyo. Saglit na natigilan si Karina at mariing tumitig sa mga mata ni Derek. Sa saglit na pagkurap ng kanyang mga mata, ay tila ba nakita niya na parabang nag-iba ang suot na damit ng kaharap niyang lalaki, maging ang pagkakasuklay ng buhok nito. Uy, ano na? Bakit bigla ka na namang natulala dyan? Saad ng lalaki habang ipinipitik nito ang kanyang mga daliri. Biglang humapdi at nangating muli ang mga mata ni Karina, kaya mariin niyang ipinikit ang mga ito. Napasandal siya sa upuan
at marahan niyang hinagod ang kanyang noo. Okay ka lang ba? Baka naman mas mabuting umuwi na tayo at sa bahay na lang tayo mag-dinner. Nag-aalalang tinig ni Derek. Umiling lang si Karina at sinikap na maibalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Okay lang ako. Malayo din ang lugar na ito sa bahay kaya baka gutumin lang tayo ng husto sa daan. Tugon ni Karina. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? May hindi ka ba nagustuhan sa lugar na to? Tanong pa ng lalaki. Wala. Tama ka. Napakaganda nga dito. Pero hindi ko lang maunawaan kung bakit may pakiramdam ako na para bang nakapunta na ako sa restaurant na to. Pamilyar sa akin ang buong lugar. Mula pa sa labas kanina, naroon na yung feeling na para bang nakapasok na ako dito ng ilang beses. Tugon ni Karina. Natigilan si Derek at bahagyang napangiwi ang bibig nito bago ito unti-unting napangiti at napatawa ng mahina. Napaka-imposible naman yata niyang sinabi mo. Last month lang nagbukas ang resto na ito at during that time nasa hindi pa maayos na kondisyon ng kalagayan mo. Kaya imposible naman na nagpunta na tayo dito. Kung posible nga, I can't remember a thing. I've been here before once. Kaya nga alam ko na ang lugar na ito pero ikaw, ito pa lang ang unang beses na dinala kita dito. Paliwanag pa ng lalaki. Nahinto lang ang kanilang pagdidiskusyon nang lumapit na sa mesa nila ang isang waiter upang magbigay sa kanila ng menu. Good evening sir, ma'am. Magalang na saad ng waiter habang iniaabot nito sa kanila ang menu. Napako ang tingin ni Karina sa waiter at sinuyod pa niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napalingon din sa kanya ang lalaki at tila ba nakadama ng pagkaasiwa sa paraan ng pagtitig niya dito. May I take your order, ma'am? Pagpukaw ng waiter sa atensyon ni Karina. Sige. Sandali lang. Nauutal na tugon ni Karina bago niya buklatin ang hawak na menu at itinuon ang kanyang pansin dito. Matapos makuha ng waiter ang mga order nilang pagkain ay umalis na ito. Kita pa ni Derek ang pag-iling-iling ng naturang lalaki habang naglalakad ito palayo sa kanilang mesa. Pagbalik ni Derek ng tingin sa kanyang nobya, ay nakita niyang nakasunod pa rin ito ng tingin sa waiter na para bang nahipnotismo na ito. Alam mong hindi okay sa iba na titigan sila ng ganon. Saad ni Derek. Ha? Ano kasi? Yung lalaking yun. Para bang nakita ko na siya dati. Tugon ni Karina. Pagbaling niya ng tingin sa kanyang nobyo. Napabuntong hininga si Derek at napahagod sa kanyang ulo. Okay. Let's assume na posibleng ang mga nakikita mo ngayon ay ang mga bagay, tao o lugar na madalas nang nakikita noon nung taong nagmamay-ari niyang mga matang taglay mo ngayon. Maybe that explains it. Kaya kung ano man yung mga nararamdaman mo ngayon, just let it pass. Okay? Normal lang siguro yan. Saad ng lalaki. Tumango na lamang si Karina at pinilit ng ngumiti. Lumipas ang ilang araw na panaka-naka pa rin kumikirot at kumakati ang mga mata ni Karina. Pero hindi naman na muli pang nagpakita sa kanya ang duguang anyo ng babae sa tuwing siya ay nakaharap sa salamin. Isang umaga ay nagtitili sa galak si Karina. Nangyari na rin sa wakas ang pinakaaasam niya. Hawak niya ngayon ng isang pregnancy test kit habang siya ay nasa loob ng kanilang banyo. Kitang-kita niya ngayon na lumitaw ang dalawang guhit matapos niyang ipatak dito ang kanyang ihi.
Sumagi sa isipan niya ngayon na marahil ay isa pa ito sa dahilan ng biglaan niyang pagkahilo paminsan-minsan. Noon pa man ay gusto na niyang magkaanak na sila ni Derek. Kahit hindi pa man sila kasal. Dadalawa lamang kasi silang magkapatid na parehong babae. 5 taon nang may asawa ang kanyang ate, pero hindi pa rin ito nabibiyayaan ng anak. Nasa lahi na kasi nila ang pagiging isang baog na mga kababaihan. Kaya labis ang kanyang pangamba na baka hindi rin niya mabigyan ng anak ang kanyang nobyo. Kaya naman, labis ang nadarama niyang tuwa ngayon. Dahil nabigyang tugon na ang kanyang mga dasal. Masaya siyang lumabas ng banyo at agad niyang hinanap ang kanyang nobyo. Natagpuan niya sa may sala ang lalaki na kasalukuyang nanonood ng telebisyon. Agad siyang naupo sa tabi ng lalaki. Sabay pagpapakita dito sa pitikit na hawak niya. Walang anumang ekspresyon ng itsura ni Derek na tumingin sa bagay na hawak ng kanyang nobya. Mariin niya itong tinitigan bago ito bumaling ng tingin sa nakangiting muka ng babae. Ano? Hindi ka ba natutuwa? Hindi pa naman 100% sure kung totoo nga ang resulta nito. Pero heto na. Nangyari na. Magkakaroon na tayo ng baby. Masayang tinig ni Karina na maluha-luha pa ang mga mata. Nangunot ang noo ni Derek at napailing. Ano bang sinasabi mo? Gaya pa rin naman ng dati ang resulta. Wika ng lalaki. Ano? Hindi. Positive ang lumabas ngayon. Kaya anong sinasabi mong gaya pa rin ng dati? Wika ni Karina bago nito muling sipatin ng tingin ng pitikit sa kamay niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang tumulo ang namuo niyang mga luha. Hindi. Bakit nagkaganito? Kanina lang ay 2 ang guhit na lumitaw dito. Naiiling na sambit pa ni Karina. Naging malungkot din ang ekspresyon ng mukha ni Derek. Hinatak niya pasandal sa balikat niya ang ulo ni Karina at mahigpit niyang niyakap ang tumatangis niyang nobya. Darating din ang pagkakataon para sa atin. Huwag mo munang masyadong pakaisipin ang bagay na yan. Saad niya habang hinahagod ang likod ng babae. Pero kanina lang ay nakita kong 2 guhit ito. Yun talaga ang nakita ko. Hagulgol pa ni Karina. Makaraan pa ang 3 araw. Isang masamang balita ang nakarating kina Derek at Karina. Natagpuan daw na may tama ng baril sa ulo si Dr. Matt at sa ibabaw ng kama nito ay nakita ng mga otoridad ang isang suicide letter. Anong ginagawa mo? Usisa ni Karina kay Derek nang makita niya itong nag-iimpake ng kanilang mga damit. Pagpasok niya sa kanyang silid. Naisip kong mas mainam sigurong magbakasyon muna tayo. Tugon ng lalaki habang pabalik-balik ito sa kanilang cabinet para kumuha ng mga damit. Ha? Biglaan ka naman yatang nakapagpasya. Kamamatay lang ng best friend mo. Bakit ngayon mo biglang naisipan na lumayo? Di ba dapat ay naroon tayo para makiramay sa mga kamag-anak niya? Giit pa ni Karina. Napahinto sa pag-iimpake si Derek at malalim itong napabuntong hininga. Nagngangalit ang anyo nitong bumaling ng tingin sa kanyang nobya at ang dating malambing na katauhan nito ay naging mabalasik na. Derek? Ano bang nangyayari sa'yo? May pangangatal na usisa ni Karina. Si Emma. Siya ang may kagagawan nito. Hinding-hindi magagawa ni Matt na kitilin ang sarili niyang buhay ng basta na lang. Saad ni Derek na nanlalaki ang mga mata. Sino si Emma? Anong kaugnayan niya kay Matt? Naguguluhang tanong ni Karina.
Pero wala nang ibinigay na tugon si Derek sa kanya. Tumalikod na itong muli at nagpatuloy lang sa pag-iimpake ng kanilang mga damit. Sagutin mo ako, Derek. Sino si Emma? Pasigaw ng sambit ni Karina. Ex siya ni Matt. That's all I know. At baliw siyang babae. Baliw na baliw sa pagmamahal at atensyon. Tugon ni Derek. So, ano namang kinalaman niya sa pagkamatay ni Matt? Sinasabi mo ba na kagagawan niyo ni Emma? Na ang babaeng yun ang pumatay kay Matt? Mga katanungan pa ni Karina. Muli lang natahimik si Derek na tila ba walang anumang naririnig. Lumabas na ito ng kanilang silid na buhat ang isang maleta na puno ng mga damit nila. Derek, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Bakit ba kailangan nating umalis ka agad? May kaugnayan ka ba sa babaeng yun? Pangungulit pa ni Karina habang sinusundan nito ang kanyang nobyo. Ibinagsak ni Derek ang buhat nitong maleta bago ito muling naglakad pabalik sa kanilang silid. Sa tingin nito ay hindi niya basta-basta maisasama paalis ang kanyang nobya hanggat hindi niya nasasagot ang mga katanungan nito. Sinundan pa rin ni Karina ang kanyang nobyo pabalik sa kanyang silid. Dama niyang may tinatagong sikreto ang lalaki na maaaring may kinalaman sa ginawang pagpapatiwakal ni Matt. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Karina nang nakita nitong may inilabas na baril si Derek mula sa isang drawer ng kanilang cabinet. Para saan yan? Bakit meron ka niyan? Nangangatal na usisa ni Karina. Napailing si Derek bago ito ikinasa ang baril at itinutok sa kanyang nobya. Ang hirap mong umintindi. Kaya baka sakali sa bagay na ito ay makuha mo na ang punto ko. Aalis na tayo dito ora mismo bago pa makarating dito ang mga pulis. Gigil na wika ng lalaki. Itinaas na lamang ni Karina ang kanyang mga kamay. Naluha na lamang siya sa mga nangyayari dahil lumantad na sa harapan niya ang totoong pagkatao ng lalaking kinakasama niya. Magbibihis lang ako sandali. Saad ni Karina. Wag na. Bumaba ka na at dumiretso sa may garahe. Wala na tayong sapat na oras para dyan. Bulyaw ni Derek bago nito damputin ang isa pang maliit na maleta sa ibabaw ng kanilang kama. Pababa na sila ng hagdanan nang marinig nila ang paghinto ng mga sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Agad na naging aligaga ang anyo ni Derek na tila ba di na nito malaman ang kanyang gagawin. Alam niyang ang mga pulis na ang dumating para dakpin siya, kaya kailangan niyang makaisip kaagad na paraan para hindi siya mahuli ng mga ito. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagkatok at pagtawag ng mga pulis sa may pintuan. Dinig din nila ang mabibilis na yabag patungo sa likurang pintuan ng bahay. Wala nang matatakbuhan pa si Derek. Alam niyang nakapaligid na ang mga pulis sa bawat pinto at mga bintana. Sige, lakad. Ikaw ang haharap sa kanila. Sabihin mong wala ako dito. Pero wag na wag mong ipapahalata sa kanila na hawak ko ngayon ang buhay mo. Mariing wika ni Derek bago sila nagpatuloy sa pagbaba patungo sa may harapang pintuan. Muli pang kumatok ang mga pulis kasunod ang kanilang pagtawag. Bumukas ang pintuan at lumantad si Karina. Magandang araw po, Miss Garcia. Nais lang po sana naming makausap ang inyong nobyong si Derek Asuncion, kung nariyan siya. Malumanay na wika ng pulis. Bahagya lamang ang pagkakabukas ni Karina sa pintuan dahil nakakubli sa kanyang tabi si Derek na may hawak na baril at nakatutok ito sa kanyang tagiliran. Maaga po siyang umalis eh. Hindi po niya nasabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero baka po nagpunta sa bahay ng kaibigan niyang kamamatay lang. Saad ni Karina na hindi maikubli ang pangangatal sa kanyang tinig.
Umarko lang naman ang labi ng pulis na nagtatanong sa kanya bago nito nilingon ang kanilang garahe. Napasunod din ng tingin si Karina at alam niyang hindi kumbinsido ang pulis sa sinabi niya dahil nakaparada pa sa may garahe ang kanilang kotse. Ano ho kasi, may motor po ang nobyo ko. Yun po ang ginamit niyang sasakyan. Giit pa ni Karina nang madama niyang ipinagdiinan ni Derek ang baril sa kanyang tagiliran. Ganun po ba, ma'am? Maaari niyo po ba kaming papasukin? Nais lamang po namin kayong kunan ng ilan pang testimonya. Saad ng pulis na alam ni Karina na nakakahalata na ito. Ho? Para saan po? Painosenteng tanong pa ni Karina. Para sa ilang mga impormasyon kaugnay sa iyong nobyo at sa kanyang kaibigang doktor. Tugon ng pulis. Hindi na nakasagot pa si Karina. Lumihis na lang ang kanyang mga mata palingon sa kanyang kaliwa. Dito na kumilos ang mga pulis nang maunawaan nila ang pagsenyas na ginawa ng babae. Pero mabilis na naitulak ni Derek ang pintuan pasara at agad niya itong ikinandado. Hinatak niya palayo sa pinto si Karina at pinaupo niya ito sa sopa. Derek, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ayaw mong humarap sa mga otoridad? Lumuluhang usisa ni Karina. Tahimik, tumahimik ka! Bulyaw lang ng lalaki sa kanya habang palakad-lakad ito. Mr. Asuncion, nais ka lamang naming makausap kaya ang mabuti pa ay makipagtulungan ka na lamang sa amin para mapagaan ang kaso mo. Sigaw ng pulis sa labas ng kanilang bahay. Walang hiya ka talaga, Matt. Doktor ka pa naman, pero ang hina ng utak mo. Magpapakamatay ka nga lang nagawa mo pa akong idamay. Mahihinang bulong ni Derek habang pabalik-balik ito sa kahabaan ng kanilang sala. Kaso? Ano bang kaso ang sinasabi nila, Derek? Ano ba talagang kinalaman mo sa pagkamatay ni Matt? Usisa ni Karina na napapasunod lang ng tingin sa aligaga nitong nobyo. Sinabi ng tumahimik ka! Tahimik! Pabulyaw na tugon muli ng lalaki. Tahimik lang na nagpaplano ang mga pulis sa labas. Alam nilang may hawak na armas ang lalaki na ginawa ng hostage ang sarili nitong nobya. Hindi sila basta maaaring kumilos na lang na hindi pinag-iisipan ang kanilang gagawing hakbang. Natigilan si Derek nang mapako ang tingin niya sa salamin kung saan ay nakikita niya ang refleksyon ni Karina. Nakatitig ito sa kanya na nakangisi ng nakakaloko. Agad siyang bumaling sa kinauupuan ng kanyang nobya. Pero nakita niyang nakayuko lang naman ang babae habang umiiyak ito. Muli niyang nilingon ang salamin at nakita niya ang anyo ng dugo ang babae na wala ng mga mata. Ano na ang gagawin mo ngayon, Derek? Nasukol ka na ng mga pulis. Nalaman na nila ang mga tinatago mong lihim. Alam na nila ang ginawa niyo ng doktor sa akin. Tinig ni Emma na nagmumula sa bibig ni Karina. Dahan-dahang pumihit muli si Derek paharap sa kanyang nobya. Nang mag-angat ng ulo ang babae, ay ang anyo na ni Emma ang nakikita niya. Ang babae na kanyang kalaguyo noon at nabuntis. Na pinangakuan niyang pakakasalan niya ito sa sandaling magawa na niyang makuha ang yamang mamanahin ni Karina. Emma, pero patay ka na. Pinatay ka na namin. Bulalas ni Derek na napapaatras na palayo. Oo, at kinuha niyo ang mga mata ko para sa babaeng ito. Wika ni Emma na nasa katawan na ngayon ni Karina. Nagpalinga-linga si Derek nang makarinig siya ng nabasag na salamin. Alam niyang papasukin na nga ng mga pulis ang loob ng bahay anumang sandali. Wala na talaga siyang takas sa pagkakataong ito. Hindi na rin niya magawa pang lapitan ng kanyang hostage.
dahil sa takot na kanyang nadarama dito. Hindi na si Karina ang nakikita niya. Anyo na ng isang babaeng naghahangad ng katarungan ang nasa harapan niya ngayon. Ang babaeng naging kalaguyo niya at totoong minahal. Pero sadya itong mainipin at hindi sumunod sa mga plano niya. Nabuntis niya si Emma nang minsan silang nagpakalunod sa alak. Wala ito sa mga plano niya, kaya nagtalo silang dalawa. Ninais ipalaglag ni Derek ang pinagbubuntis ni Emma, pero mariin itong tinutulan ng babae. Ang kanilang palitan ng maaanghang na mga salita noong mga oras na yon ay umabot sa away na pisikalan. Hanggang sa nabigwasan ni Derek ng malakas si Emma, dahilan para mabuwalang babae at mabagok ang ulo nito sa baitang ng hagdan. Noong panahong yun ay gulong-gulo ang isipan ni Derek dahil sa lumalalang kalagayan ng mga mata ni Karina. Ayaw niyang maging tagapag-alaga ng isang bulag, kaya nais niyang makakita pa ng maayos si Karina. Hanggat hindi pa nakukuha ng babae ang mamanahin nitong yaman. Dito na nga niya naisip na kunin ng mga mata ni Emma sa tulong ni Matt. Dinala niya ang katawan ni Emma sa pribadong klinika ng kanyang kaibigang doktor upang doon nila isagawa ang pagguha sa mga mata ng babae. Wala namang magawa si Matt kundi sundin ang nais niya dahil hindi lamang sila basta matalik na magkaibigan ng doktor. Minsan na rin silang nagkaroon ng relasyon noon. Kilala ni Derek si Matt mula ulo hanggang paa. Alam niya ang lihim nitong pagkatao, maging ang mga anomalyang kinasangkutan nito sa pinapasukan nitong ospital. Hawak ni Derek ang lahat ng alas para sirain ang reputasyon ng pagkatao ni Matt. Kaya kahit na labag pa sa loob ng doktor ang gagawin nila kay Emma noong oras na yon, ay wala na itong nagawa kundi ang umayon sa gusto ni Derek. Pero nang nakahiga na sa operating table si Emma, ay bigla itong nagkamalay muli. Hindi lamang ang buhay ko ang kinuha niyo noong araw na yon, kundi pati buhay ng batang dinadala ko. Kaya buhay niyo ring dalawa ang magiging kapalit. Tinig ni Emma na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasabay sa pag-ihip ng malamig at malakas na hangin. Patawad. Patawarin niyo ko. Litong-lito lamang talaga ako nung mga sandaling yon. Pero maniwala ka, Emma. Ikaw ang pipiliin ko dahil ikaw ang totoong mahal ko. Pera lamang ang habol ko kay Karina. Alam mo yan. Pero hindi ka nakapaghintay. Hindi mo nagawang magtiwala sa mga plano ko. Revelasyon na mula mismo sa bibig ni Derek habang nakasalag ang mga braso nito at nakapikit dahil sa matinding takot. Yun pala ang totoo. Nais mo lang pala akong gamitin para sa kasakiman mo. Tinig ni Karina kasabay sa pagtulo ng mga luha nito. Pagmulat ni Derek ay si Karina na nga muli ang kaharap niya. Hindi niya malaman ngayon kung totoo ba ang mga nakita niya o nalinlang lamang siya ni Emma. Nakatayo na rin ang 5 pulis sa magkabilang panig niya na nakaumang na ang mga baril. Napaluhod na lamang si Derek kasabay sa pagbitaw nito sa kanyang baril. Isinuko na niya ang kanyang sarili sa mga otoridad at tahimik na siyang sumama upang pagbayaran ng kanyang kasalanan. Makaraan ang ilang buwan ay nabalitaan na lang ni Karina na nagpakamatay si Derek sa bilangguan. Masakit din para sa kanya ang balitang yon, pero naisip na lang niyang ang langit na lamang ang magpapasya para sa kaluluwa ng dati niyang nobyo. Nakaharap siya ngayon sa salamin at bakas ang saya sa kanyang anyo. Habang hinihimas niya ang kanyang maumbok na tiyan. 5 buwan na siyang nagdadalang tao. Sa di maipaliwanag na kadahilanan, babae ang pinagbubuntis niya na di pa man niya naisisilang ay
nais na niya itong pangalan ng Emma. Makikita sa kanyang refleksyon ang anyo ng isang napakasayang babae. Silang dalawa, ang babaeng ito, ang magsisilang sa sanggol na bunga ng pagmamahal nila sa iisang lalaki.